Sa pagpapatuloy, si Minghi at si Jingwei ay bumalik sa isang bulwagan sa Furong Town. Pagpasok nila sa bulwagan, nakita nila ang isang babaeng nakaupo sa sahig na umiiyak. Bumulong si Jingwei kay Minghi na ang babae ay si Zhou Tao, ang asawa ni Wang Jun. Napansin ni Zhou Tao ang kanilang pagdating, at narinig ang usapan nila tungkol sa hindi nila pagdating sa hapunan. Nagmungkahi si Minghi na maghanap na lang sila ng isang restaurant ng noodles para kumain. Tumayo si Zhou Tao, at inanyayahan silang kumain sa kanyang bahay kung ayos lang ba sa kanila. Ipinaliwanag niya na naging abala siya sa mga usaping pampamilya buong araw kaya't wala siyang naihandang pagkain para sa kanila, at pakiramdam niya ay hindi magalang. Tinanggap ni Minghi ang alok niya dahil may gusto siyang itanong kay Zhou Tao. Sinabi ni Zhou Tao kay Minghi na malapit lang ang bahay niya doon, kaya't inakay niya sina Minghi at Jingwei papunta sa kanyang bahay. Pinaghintay niya sila sa mesa sa labas habang siya ay magsisimula ng magluto. Habang wala si Zhou Tao, sinabi ni Minghi kay Jingwei na halos sigurado siya na may isang mapanganib na halimaw sa Furong Town, base sa mga butong nakita nila na mukhang galing sa isang nilalang na may napakalaking ganang kumain. Tinanong ni Jingwei kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi ni Minghi na pinakamabuting magsagawa ng paglilikas, ngunit ipinaliwanag ni Jingwei na mahirap iyon dahil kakaabot lang ng balitang lumawak na ang saklaw ng frontline battlefield, at sakop na nito ang kalsadang daan palabas ng Furong Town. Blockado na ang ruta ng paglilikas, kaya't ang tanging opsyon ay dalhin ang mga tao sa mga bundok na walang nakatira. Nagpahayag si Minghi ng pagkabahala na maaaring hindi ligtas sa bundok dahil papadilim na at wala pa ring tulong na dumarating. Sinabi ni Jingwei na naabisuhan sila na naapektuhan ang mga reinforcement ng labanan sa frontline, kaya't mahirap para sa Nando na magpadala ng mga tao. Dahil dito, lahat ng responsibilidad ay nasa kanila na. Nagdesisyon si Minghi na imbestigahan pa ang lawa kinabukasan ng umaga. Nabigla si Jingwei, sinabi kay Minghi na napakapanganib ng plano niya, ngunit iginiit ni Minghi na gagawin niya ang lahat upang alisin ang halimaw. Walang magawa si Jingwei kundi magpasalamat na lang kay Minghi sa kanyang pagsusumikap. Lumabas na si Zhou Tao dala ang tray ng pagkain, at sinabihan sina Minghi at Jingwei na kumain na habang mainit pa ang pagkain, dagdag pa niya na babalik siya sa loob para kumuha ng sabaw. Nang tikman ni Minghi at Jingwei ang pagkain, para silang tinamaan ng kidlat, nanlaki ang kanilang mga mata at tumigil sa pagmuya. Hindi nila napigilan ang pagsusuka habang umiiyak. Labis na pinagsisihan ni Minghi ang pagtanggap sa alok ni Zhou Tao dahil hindi nila maipaliwanag ang kakayahan niya sa pagluluto. Pagsapit ng madaling araw, nagkalat ang mga halimaw na calamity sa sira-sirang lungsod, isang lungsod na naging pugad na ng mga calamity beast. Ang ilan ay nakatayo sa mga gusali, ang iba'y gumagala sa mga lansangan, at may mga may pakpak na halimaw na lumilipad sa paligid. 10 kilometro mula sa hangganan, naghanda ang mga superhuman sa pagsusuot ng diving equipment, at agad na lumangoy sa ilog papunta sa sira-sirang lungsod. Sa tabi ng ilog, isinara ni Luyi ang zipper ng kanyang diving suit habang binanggit na ang lungsod na iyon, na naging pugad na ng mga halimaw, ay kailangang mawasak bago pa ito mag-mutate bilang isang nakakatakot na pugad. Nagduda si Lu Chen kung magagawa ba ng kanyang kapatid at ng kanyang koponan na basta-basta na lang pumasok sa lungsod. Ipinaliwanag ni Lu Yi kay Lu Chen na may natanggap silang impormasyon na takot sa tubig ang mga halimaw, kaya't ang ilog ang tanging daan papasok sa lungsod nang hindi sila napapansin. Ang misyon ni Lu Yi at ng kanyang koponan ay sobrang delikado. Nag-aalala si Lu Chen na kung matuklasan sila ng mga halimaw, wala silang sapat na tauhan upang lumaban. Tiniyak ni Lu Yi na ang lahat ng miyembro ng kanyang koponan ay mga elite superhuman, at kumpiyansa siyang kaya nilang lumaban kahit mahuli sila. Sinabi niya kay Lu Chen na huwag mag-alala at mag-focus na lang sa kanyang sariling misyon kasama ang kanyang koponan. Gusto pa sanang makipagtalo ni Lu Chen, ngunit naputol ang kanyang mga salita nang hawakan ni Lu Yi ang kanyang mukha at sinabing ang pangunahing puwersa ay nagplaplano pa ng pag-atake, kaya may kailangang mauna. Ipinaliwanag ni Lu Yi na ang mga halimaw ay marunong lamang pumatay at magparami, hindi sila marunong mag-regroup o tumawag ng reinforcements. Kung makakapasok sila sa lungsod at maipapasa ang ulat pabalik, malaki ang maitutulong nila sa tagumpay ng sangkatauhan sa darating na labanan.
Binalaan ni Lu Yi si Lu Chen na maaaring maapektuhan ang Nando at libo-libo ang maaaring mamatay kung hindi nila masisira ang pugad ng mga halimaw sa lungsod. Nais sanang mag-alok ng tulong ni Lu Chen, ngunit sinabi ni Lu Yi na hindi pa sapat ang kanyang lakas. Ipinaalala ni Lu Yi na kahit ang pinakamababa sa kanilang ranggo ay Heaven Flare rank. Nangako si Lu Yi na pakikinggan niya si Lu Chen kapag naging mas malakas na siya. Habang papunta si Lu Yi sa ilog, pinaalalahanan siya ni Lu Chen tungkol sa kanyang pangako na dumalo sa ika-20 kaarawan niya. Lumingon si Lu Yi at sinabing huwag mag-alala dahil hindi siya kailanman pamaalya sa pagdalo sa mga kaarawan ni Lu Chen. Pagkatapos sabihin ang kanyang mga salita, ibinaling ni Lu Yi ang kanyang atensyon sa misyon at sumisid na sa ilog. Sa pagtanaw sa sikat na Special Forces na Warhawks ng personal, agad na napansin ng mga kasamahan ni Lu Chen na bawat isa sa kanila ay bihasa at may kakayahan. Sinabi ng babaeng may kulay rosas na buhok na magdadala ang Warhawks ng balita ng tagumpay, kaya't kung sila man ay mabuhay o mamatay, kikilalanan sila bilang mga bayani ng Nando. Ang kasamahan ni Lu Chen na may ulo ng lobo ay namangha nang malaman na ang pinakamababang ranggo sa Warhawks ay nasa Heaven Flare rank. Mataas ang tingin ni Fan Kai sa Warhawks at ipinagmamalaking sinabi sa Wolfman na ang kapatid ni Lu Chen ay hindi lamang nasa Heaven Flare rank. Nagulat ang Wolfman nang malaman na ang kapatid ni Lu Chen ay nasa White Swan rank. Ang mga ranggo ay ang sumusunod: Starlight, Moonlow, Sunblaze, Heaven Flare, White Swan, at Galaxy Spot. Ang Wolfman, na nasa Moonlow rank, ay hindi makapaniwala na 3 ranggo ang layo niya mula sa kapatid ni Lu Chen. Samantala, sa Furong Inn, agad na nagunat si Ming He nang lumabas siya ng kanyang kwarto. Napansin niyang nakabukas pa ang ilaw sa kwarto ni Professor Tang, kaya't naisip niyang gising pa ito. Kumatok si Ming He sa pintuan ni Tang Hang, sinabi ni Tang Hang na pumasok na dahil hindi nakalak ang pintuan. Pagpasok ni Ming He, sinalubong siya ng mga papel na nakakalat sa sahig. Abala si Professor Tang sa pag-inspeksyon ng mga sample na dinala ni Fang Nianrong. Tinanong ni Ming He si Professor Tang kung magdamag ba itong nag-aral ng mga sample. Sinabi ni Professor Tang na hindi siya makatulog sa malambot na kama, kaya't ginamit na lamang niya ang oras para ituloy ang kanyang teorya. Ipinaalam niya kay Ming He na ang mga ligaw na damo at dandelion na dinala niya ay iba-iba ang uri, kaya't inabot siya ng matagal sa pagsusuri. Kinakamot ni Ming He ang kanyang ulo at ipinaliwanag na hindi siya pamilyar sa mga sample at natatakot siyang may mahalagang detalye siyang ma-miss, kaya't dinala niya lahat. Naiintindihan naman ito ni Professor Tang at sinabing tama lang na mag-ingat si Ming He, ngunit may mas matalinong paraan upang gawin iyon. Binago ni Ming He ang paksa at sinabi kay Professor Tang na plano niyang mangolekta ulit ng mga buto. Sinabi ni Professor Tang na hindi na ito kailangan dahil sapat na ang mga sample para maghain ng kaso. Nagulat si Ming He at tinanong si Professor Tang kung may mga bagong tuklas na ba ito. Nagsimula si Professor Tang na ipaliwanag ang kanyang teorya tungkol sa ebolusyon ng mga calamity beast, ngunit bago pa niya maipaliwanag ang lahat, pinutol siya ni Ming He at ibinahagi ang kanyang karanasan sa Ashur-Mun Demonic Matriarch. Ikinwento ni Ming He kung paano sa una ay madaling nilang naitaboy ang halimaw, ngunit sa ikalawang pagkakataon ay ginamit nito ang anyo ni Instructor Fang Chin at nagmultiply ang lakas nito. Inilarawan niya hanggang sa pagkamatay ng Ashur-Mun Demonic Matriarch. Sinabi ni Professor Tang na mahalaga ang halaga ng Ashur-Mun Demonic Matriarch sa pananaliksik, kaya't ikinalungkot niya ang pagpatay dito sa loob ng mist. Tinanong ni Ming He si Professor Tang tungkol sa mga nalaman niya mula sa mga labi na natagpuan sa lawa. Ipinaliwanag ni Professor Tang na katulad ito ng kaso ng Ashur-Mun creature. Inanyayahan niya si Ming He na suriin ang mga sample, kabilang ang mga buto ng mga itik, alagang hayop, at karaniwang alagang baka na nakaayos mula kaliwa papunta sa kanan. Tinanong ni Professor Tang kung may napansin ba si Ming He. Maingat na sinuri ni Ming He ang mga sample, at napansin na ang mga buto ng itik ay may iba't ibang antas ng pagkabulok, na nagpapahiwatig na itinapon ang mga ito sa tubig sa mas maagang panahon. Sa kabilang banda, ang mga aso at pusa ay tila mas bagong itinapon dahil sa amag sa kanilang mga ngipin. Ang mga buto ng tupa at baka ay walang amag o pagkabulok, na nagpapahiwatig na pinakahuling karagdagan ang mga ito sa lawa.
Napahanga si Professor Tang sa deduction ni Ming-Hee at tinanong siya kung anong impormasyon ang naibigay ng mga sample mula sa lawa. Pagkatapos magmuni-muni, biglang sinabi ni Ming-Hee na batay sa mga natipong buto, kung ang nilalang ay isang natural na mandaragit, dumaan ito sa ilang yugto ng paglaki. Sa una, nakakakain lamang ito ng mga itik, ibon, at iba pang madaling makuhang hayop. Sa paglipas ng panahon, nag-evolve ito at naging kakayanin ng manghuli ng mga aso, pusa, at iba pang alagang hayop, habang nagpapakita ng mas malaking ganang kumain. Sa huli, umabot ito sa yugto kung saan kaya na nitong kainin ang mas malalaking alagang hayop tulad ng baka at tupa. Hinawakan ni Professor Tang ang balikat ni Ming-Hee at sinabi sa kanya na tama ang kanyang deduction. Natakot si Ming-Hee sa bilis ng ebolusyon ng mga halimaw. Sinabi ni Professor Tang na ang pinakanakababahalang bagay ay kung ano ang gagawin ng Calamity Beast kapag naubos na nito ang mga residente ng Furong Town. Sa pag-iisip tungkol sa mga walang kamalay-malay na tao sa bayan, nanlaki ang mga mata ni Ming-Hee sa takot. Dagdag pa ni Professor Tang, dahil sa dami ng labi na itinapon ng Calamity Beast sa lawa, nangangahulugan ito na matagal na itong nag-aabang sa mga hangganan ng bayan, marahil naghahanap ito ng paraan para makapasok. Natarante si Ming-Hee, nasa panganib ang mga tao sa Furong Town, ngunit ang mga ruta ng paglikas ay naapektuhan na ng labanan sa frontline. Inutusan ni Professor Tang si Ming-Hee na mangolekta pa ng mas maraming sample. Gusto niyang malaman kung may mas konkretong ebidensya ba tungkol sa halimaw na kanilang kinakaharap. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Ming-Hee, at agad na tumakbo palabas ng kwarto. Pinayuhan ni Professor Tang si Ming-Hee na mag-ingat dahil posible pa ring nagtatago ang halimaw sa tubig. Paglabas ni Ming-Hee mula sa Furong Inn, agad niyang tinawagan si Officer Zheng Wei. Ipinaalam niya na pupunta siya sa lawa at nangangailangan siya ng tulong. Matapos ang tawag, dumating sina Lin Hui, Hu Guangyi, at Tang Ning mula sa kabundukan. Sila ay mukhang pagod na pagod, marumi, at may mga madilim na bilog sa ilalim ng mata. Si Hu Guangyi ay may mga dahon pa sa kanyang buhok at may hawak na isang bag na puno ng mga halaman. Nang mapansin sila ni Fang Nianrong, agad niyang tinanong kung may nahanap ba silang mahalaga. Sinabi ni Hu Guangyi na meron, sabay taas ng kanyang dalang bag. Sinabi ni Lin Hui kay Fang Nianrong na kung tinutukoy nito ay mga bato at kahoy, tiyak na may nahanap sila. Nainsulto si Hu Guangyi, at pinaalalahanan si Lin Hui na nagkasundo silang mag-inspeksyon sa kagubatan. Tumalikod si Lin Hui papunta sa pasukan ng inn, at sinabing wala siyang lakas para makipagtalo kay Hu Guangyi, nais lang niyang matulog. Iginiit ni Hu Guangyi na baka may mahalagang bagay sa mga dinala niya at gusto niyang suriin ang mga ito. Sarkastikong sinabi ni Lin Hui na sana'y magtagumpay siya. Hindi pinansin ni Ming-Hee ang kaguluhan at dali-daling tumungo sa kanyang misyon. Tinanong ni Tang Ning si Fang Nianrong kung ano ang plano ni Ming-Hee. Ipinaliwanag ni Fang Nianrong na pupunta si Ming-Hee sa lawa para mag-inspeksyon. Gusto sanang sumama ni Tang Ning kay Ming-Hee, ngunit pinigilan siya ni Fang Nianrong, sinabing kaya na ni Ming-Hee ang kanyang sarili. Bukod pa dito, hindi pa nagpapahinga si Tang Ning magdamag. Hinimok ni Fang Nianrong si Tang Ning na magpahinga na muna, at huwag nang mag-alala. Sa huli, pumayag si Tang Ning at nakiusap na agad siyang sabihan kung may mangyari. Nang makarating si Ming-Hee sa lawa, handa na siyang sumisid sa tubig. Sumakay siya ng bangka at nagtungo sa lugar kung saan natagpuan ang mga buto. Umupo siya sa gilid ng bangka, sumandal pabalik, at nagpahulog sa tubig. Lumangoy siya palalim upang maabot ang ilalim ng lawa. Pagdating niya sa ilalim, sinimulan niyang alisin ang mga bato at damo hanggang makita niya ang tambak ng mga buto. Nagkolekta siya ng ilang buto at inilagay ang mga ito sa lambat na dala niya. Habang abala siya sa paglikom, may isang bagay na gumagalaw sa paligid at tila inoobserbahan siya. Mukhang nakuha niya ang atensyon ng isang halimaw na may malalaking mata. Nang ilagay ni Ming-Hee ang isang maliit na bungo sa lambat, napansin niya ang isang bagay sa likuran niya. Agad siyang humarap, at inactivate ang kanyang Mystic Fist para umatake. Ngunit huminto siya nang mapagtanto niyang isang malaking isda lang pala iyon. Hinayaan niyang makalampas ang isda, at nagpatuloy sa pagkolekta ng mga buto. Ngunit nang lumayo ang isda, may gumalaw sa ilalim ng balat nito. Ilang sandali pa, biglang sumirit ang dugo mula sa katawan ng isda.
Tumusok ang mga galami sa buong katawan nito. Hindi nagtagal, naging buto na lamang ang isda. Sinimulan ng nilalang na may galami na higupin ang dugo mula sa katawan ng isda. Tila napasaya ang nilalang matapos masipsap ang dugo. Bumalik si Minghi sa bangka upang ilagay ang lambat na puno ng mga buto. Sumigaw si Jingwei, sinasabing sapat na ang mga nakolekta niya. Sinabi ni Minghi na mas marami silang material, mas magiging eksakto ang datos. Nagpasya siyang bumalik muli sa tambak ng buto. Doon, napansin niya ang isang bilog na buto na nakausli mula sa buhangin. Lumapit siya at hinayla ito. Habang ini-inspeksyon ang buto, gumalaw ang isang nilalang na may galami sa likuran niya. Laking gulat ni Minghi nang mapagtantong ang hawak niyang buto ay isang bungo ng tao. Sa sandaling iyon, nakumpirma niyang umabot na ang halimaw sa puntong kaya na nitong kumain ng tao. Naalala niya si Wang Jun at napagtanto na hindi ito ang unang namatay. Napaisip siya kung kailan ito nagsimula at naalala ang babala ni Professor Tang na patuloy na lalaki ang gana ng halimaw. Lalong nag-alala si Minghi para sa mga tao sa Furong Town. Biglang nagbabala ang goddess kay Minghi nang lumitaw ang nilalang na may galami sa likuran niya. Mabilis siyang umikot at sinuntok ang nilalang, ngunit naghiwa-hiwalay ito upang iwasan ang kanyang atake. Napagtanto niyang hindi ito isang nilalang, kundi isang grupo ng gumagalaw na nilalang. Sinabi ng goddess na mag-ingat siya dahil buhay pa ang mga ito. Pinapalibutan siya ng mga gumagalaw na nilalang, at nagtungo ang mga ito sa kanyang mukha na tila sinusubukang sakalin siya. Maya-maya lang, ang itaas na bahagi ng katawan ni Minghi ay natakpan ng mga gumagalaw na nilalang. Naipit ang kanyang mga kamay, at hindi siya makaalis mula sa mga nilalang. Inutusan siya ng goddess na huwag gumamit ng lakas at kumalma lang. Napagtanto ni Minghi na maaari pa niyang galawin ang kanyang mga binti. Ibinuka niya ang kanyang mga binti, at pinaikot ang kanyang katawan, na nagdulot ng agos sa tubig. Ang agos ng tubig ang nagbigay kay Minghi ng pagkakataon upang maialis ang kanyang kaliwang braso. Nang malaya na ang kanyang braso, nagsimulang magpakita ng mga senyales ng paggalaw ang buhangin sa ilalim niya. Kinuha ng buhangin ang mga buto at nagsimulang bumuo ng isang napakalaking kamao. Itinutok ni Minghi ang kamao patungo sa kanyang mukha, at ang buhangin ay bumangga patungo sa mga gumagalaw na nilalang. Mabilis na umatras ang mga nilalang nang makita nila ang kamao, natatakot na madapuan nito. Tumingin si Minghi nang may kumpiyansa habang papalapit ang kamao, handang tanggapin ito ng diretsyo. Ngunit habang nagsisimula pa lang kumalat ang mga gumagalaw na nilalang, ang kamao ay dumating na sa harapan niya. Hindi tinatablan ng takot, mabilis na tinikom ni Minghi ang kanyang mga kamay, at naging kamao upang saluhin ito. Habang nangyayari ito, nasa taas ng lawa ang mga pulis at si Fang Nianrong, na naghihintay kay Minghi na magbalik sa ibabaw. Laking gulat nila nang makita ang isang malakas na alon na lumitaw sa lugar ng bangka. Agad na bumuo ng isang defensive formation ang mga pulis at si Fang Nianrong, naghahanda sa posibleng pag-atake. Inactivate ni Fang Nianrong ang kanyang superpowers, at ang mga pulis ay naghanda ng kanilang mga baril. Gamit ang radyo, paulit-ulit na tinawag ni Jingwei ang pangalan ni Minghi, naghihintay ng sagot. Sumagot si Minghi, sinabi na siya ay ayos lang. Nagdulot ito ng malaking ginhawa kay Fang Nianrong at sa mga pulis. Inutusan ni Jingwei si Minghi na lumangoy patungo sa dalampasigan at tiniyak na sila na ang bahala. Sinabi ni Minghi na mananatili pa siya sa ilalim ng tubig. Madali niyang pinigilan ang kamao gamit ang kanyang kaliwang kamay. Maya-maya lang, nagsimula nang magkabutas ang kamao at magkalas ang mga ito. Nanatili si Minghi sa lugar na parang naghihintay ng isang bagay. Nang makita niyang may gumagalaw na nilalang na naipit sa buhangin, agad niyang kinuha ito gamit ang kanyang kaliwang kamay, at pinigilan ang paggalaw nito. Inipit niya ang nilalang na napuruhan ng kamao ng buhangin at tila hindi na inaasahang makakatakas pa ito. Dali-dali siyang lumangoy patungo sa bangka upang makarating sa dalampasigan. Pagbalik niya sa itaas, habang ipinapasok ni Minghi ang nilalang sa isang garapon, sinabi ni Jingwei na naipadala na nila ang lahat ng mga sample ng buto na nakolekta ni Minghi, at nagsimula ng suriin ni Professor Tang ang mga ito. Nagplano si Minghi na dalhin ang nahuli niyang nilalang kay Professor Tang upang agad niyang masuri kung ano ito. Pinagmamasdan ni Jingwei ang garapon, sinabi na mukhang katulad ito ng isang uod.
Ipinagpalagay ni Minghi na ang uod na nilalang na nahuli niya ay may kaugnayan sa pagkamatay ni Wang Jun. Sinabi ni Minghi na ang mga nilalang ay carnivorous, at marami ang nasa lawa. Inutusan niya si Zheng Wei na i-block ang lawa at mag-ingat na huwag lumapit sa tubig, sumang-ayon si Zheng Wei. Tinanong ni Minghi kung gising na ba si Wang Zhang dahil nais niyang magtanong tungkol sa buong pangyayari. Sinabi ni Zheng Wei na malamang gising na si Wang Zhang, at siya na ang magtatanong kapag nakabalik. Nagpasalamat si Minghi kay Zheng Wei para sa kanyang mga pagsisikap. Sinabi ni Zheng Wei na ito ang pinakamabuting magagawa nila para sa mga superhumans na may buhay na tinataya upang matulungan sila. Pagdating ni Minghi sa Furong Inn, agad niyang tinanong si Professor Tang na suriin ang nilalang na nahuli niya. Sinabi ni Minghi na mukhang lubhang nakadepende ang nilalang sa tubig, dahil habang papauwi siya, nakita niyang natuyo ito. Ngunit nang nagdagdag siya ng tubig, bumalik ito sa normal. Ipinakita ni Professor Tang ang kanyang pagkabighani habang nire-review ang nilalang, at sinabing marami sa kanyang mga katanungan at alinlangan ay maaaring masolusyonan gamit ang nilalang na nahuli ni Minghi. Nag-isip si Minghi kung baka hindi na kailangan ang mga bag ng mga buto. Sinabi ni Professor Tang na ang mga buto ay mahalaga pa rin, at maaari pa silang magbigay ng dagdag na impormasyon. Ipinaalam ni Professor Tang kay Minghi na hindi na niya kailangang maghintay dahil matatagalan pa ang pagsusuri ng lahat ng mga sample. Sinabi ni Minghi na susubukan niyang hulihin ang lahat ng mga nilalang sa lawa upang makakuha pa ng mas maraming impormasyon. Tiniyak ni Professor Tang kay Minghi na gawin na lamang niya kung ano ang kailangan niyang gawin, at ipapaalam na lang niya kapag tapos na niyang suriin ang mga sample.